Matapos ang sakyan ng pamilya Gray sa isang makipot na daan sa bukirin, isang sinag ng araw ang kumislap sa mga bukid. Mahigpit na hinawakan ni Mark ang manibela habang sinusulyapan niya ang kanyang asawang si Debra na abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Sa likuran naman, masayang nagkukwentuhan ang kanilang kambal na anak na sina Paul at Jerry habang kumakain ng egg sandwich. Ang sarap sa pakiramdam na makakauwi na uli. Ang tagal na nating nawala. Maluwag na buntong hininga ni Mark. Oo nga, sabik na akong makita ang dati nating simbahan, Mark. Sagot ni Debra na may kislap sa mata. Excited na ako makita si Marvin, sabi ni Paul. At si Wesley, dagdag ni Jerry. Ano kaya ang itsura nila ngayon? Natuwa si Jerry. Sigurado akong payatot pa rin si Wesley. Umiling si Paul bilang pagtutol. Ngumiti si Mark. Sino ang gustong mangisda kasama ko? Ang simbahan ay nasa tabi mismo ng lawa. Kumikinang ang mata ni Debra habang pinagmamusta ng kanyang asawa at mga anak. Oo, ang pagpupulong na ito ay eksaktong kailangan natin. Alam kong may magandang inihanda ang Panginoon para sa atin. Punong-puno ng tao ang bayan ng Greenville. Lahat ay sabik. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, lumulundag at sumisigaw sa tuwa. Ang mga magulang naman ay masayang nakipagkumustahan sa kanilang mga dating kaibigan. May malalaking tolda sa bakuran ng simbahan at amoy na amoy sa hangin ang masarap na ihaw na barbecue. Abala ang mga kababaihan sa paghahanda ng mga mesa habang ang mga kalalakihan naman ay nag-aayos ng mga upuan para sa pagsamba sa gabi. Ang mga kabataan ay namimigay ng mga polyeto sa mga bisita. Pinanood ni na Mark at Debra ang kanilang kambal na masayang nagtatawanan kasama ang matagal ng kaibigan nilang sina Wesley at Marvin. Nang magsimulang umawit ang mga tao, nadama ni Debra ang presensya ng Diyos. Gumagalaw. Itinaas ng lahat ang kanilang mga kamay bilang pagpupuri. Habang sabay-sabay na umaawit ang kongregasyon na puno ng kapayapaan ang hangin. Labis na humanga si Debra. Ito ang sandaling kanyang inaasam-asam. Sa gilid ng kanyang mata, napansin ni Debra ang isang babae sa huling hanay. Nakaluhod ito, mukhang balisa. Ang kanyang balikat ay nakayuko na tila may mabigat na pasanin. Nanginig ang kanyang katawan at narinig ni Debra ang kanyang mahihinang paghikbi. Mahigpit nitong hawak ang isang puti at gusot na painyo. Nalungkot si Debra sa nakita. Marahan siyang lumapit sa babae. Dahan-dahang ipinatong ang kamay sa balikat nito at bumulong ng panalangin ng pagpapalakas. Biglang bumuhos ang luha ng babae at nadama ni Debra ang bigat ng sakit na dinadala nito. Hindi ka nag-iisa. Bulong ni Debra. Ano man ang pasanin mo, hindi ka nag-iisa. Salamat. Mahina ngunit taus-pusong tugon ng babae. Malaking bagay ito sa akin. Debra. Ako si Debra. Ako si Catherine. Bahagyang ngumiti si Catherine habang pinupunasan ang kanyang luha. Halata sa kanyang muka ang pagod at ang kanyang mata ay namamaga sa labis na pag-iyak. Tinignan niya si Debra ng malalim sa mata. Salamat sa kabaitan mo, Debra. Marahang ipinatong ni Debra ang kamay sa balikat ni Catherine. Taga rito ka ba, Catherine? Tumango si Catherine. Lumipat kami rito, 10 taon na ang nakalipas. Mahal ko ang simbahang ito. Simula noon, dito na ako sumasamba. Araw-araw akong dumadalo sa Don't Watch prayer meeting. Nananalangin para sa isang himala. Tumango sina Debra at Mark bilang pagsang-ayon. Tama si Catherine, walang imposible sa Diyos. Ipapanalangin ka namin, Catherine, sabi ni Mark. Hihipuin ng Diyos ang puso ng iyong asawa. Habang papalayo si Catherine, ngumiti ang pamilya Gray sa loob ng maraming taon ng paglilingkod nila sa Diyos. Nasaksihan nila ang mga himala ng Diyos kung paano hinipo at binago ng Diyos ang buhay ng mga tao at si Steve ay hindi isang eksepsyon. Samantala,
Habang lumilipas ang mga araw, hindi natinag ang pananampalataya ni Catherine. Tuwing madaling araw, tahimik siyang bumabangon habang mahimbing pang natutulog si Steve at naglalakad patungo sa kanilang maliit na simbahan para sa Dawnwatch prayer meeting. Lumakas ang kanyang determinasyon. Alam niyang hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanyang mga panalangin na balang araw, isang araw ay makikita niya ang kasagutan nito. Habang nagpapatuloy ang panalangin, sama-samang nanalangin ang kongregasyon para sa kaligtasan ni Steve. Sumisikat na ang araw at puno ng kagalakan ang puso ni Catherine habang naglalakad itong pauwi sa kanilang tahanan. Nakaupo si Steve sa kanyang upuan, nagbabasa ng dyaryo. Halos hindi siya tinitingnan. Ngumiti lamang si Catherine sa kanyang asawa. Hindi niya kailangang makipagtalo upang ipilit ang kanyang paniniwala. Sa halip, ipapakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at hayaang makita ni Steve ang liwanag ni Jesus sa kanyang buhay. Itinaas ni Steve ang kanyang kilay habang pinapanood si Catherine na naghuhugas ng pinggan. Mahinang humuhuni si Catherine habang ginagawa ang kanyang gawain. Pinanood siya ni Steve ng may matalas na mga mata. Nagtaka siya sa ikinilos ng kanyang asawa. Inaasahan niyang sisigawan siya nito, ipipilit ang Biblia sa kanya o magagalit sa kanyang pag-inom. Ngunit tahimik lamang ito at parang walang nangyari. Napakunot ang noo ni Steve. Hindi niya maintindihan. May kakaiba at lalo siyang nagalit. Kinabukasan, lumabas si Steve kasama ang kanyang mga kainuman gaya ng nakasanayan. Napabuntong hininga na lamang si Catherine. Hapon na at ang sinag ng araw ay bumalot sa sala ng pamilya Gray sa gintong liwanag. Magkakasama sina Mark, Deborah, Paul at Jerry nag-uusap tungkol sa nalalapit na community outreach event. Naisip ko, sabi ni Mark habang hinihimas ang kanyang baba, baka pwede tayong pumunta sa Maplewood. Maraming tao doon ang matagal nang hindi nakakapunta sa simbahan. Tumango si Deborah, magandang idea yan. Pero gusto ko ring imbitahin si Catherine. Sigurado akong matutuwa siyang tumulong. Si Miss Catherine? Sabat ni Paul. Kumikislap ang mga mata. Napakabait niya. Pwede ba siyang sumama sa atin? Ngumiti si Deborah. Tatanungin ko siya. Nang kumatok si Deborah sa bahay ni Catherine at inanyayahan siyang sumama, tuwang-tuwa ito. Gusto ko yan. Sagot niya, sabay kuha sa kanyang bag. Si Steve ay lasing na naman. Kaya siguradong hindi niya mapapansin na wala ako. Maghapong naglakad ang grupo sa Maplewood, kumakatok sa mga pintuan at ibinabahagi ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Habang nakikipag-usap si Catherine sa mga tao, nadama niya ang isang matinding kagalakan. Parang may gumagalaw sa kanyang puso, binabalot siya ng kapayapaan. Ngunit habang siya'y abala sa paglilingkod, may unos na bumabalot sa kanilang tahanan. Eksaktong 6:00 ng gabi nang umuwi si Steve, lasing at hilo mula sa alak na ininom niya sa bar. Tinanggal niya ang kanyang sapatos, inaasahang makikita si Catherine na may matamis na ngiti. May nakahandang hapunan sa mesa. Pero walang Catherine, walang pagkain, walang ngiti ng pagsalubong. Kumulo ang galit sa kanyang isipan. Nasaan siya? Tumingin siya sa orasan. 6:00. Dapat andito na siya. Mariing hinampas ni Steve ang lamesa. Ganito niya ako sinusuklian. Mas inuuna pa ang simbahan kaysa sa tungkulin niya bilang asawa ko. Bumigat ang kanyang damdamin sa galit at bago pa siya makapag-isip ng maayos, naglakad siya patungo sa pintuan, inilak ito at binunot ang susi. Kung gusto niyang umasta na parang hindi niya kailangan ng bahay na to, tignan natin kung ano ang pakiramdam ng matulog sa labas. Bulong niya, sabay bulsa sa susi. Lumipas ang mga oras at dumating si Catherine
Mahina ang himig na inaawit. Sinubukan niyang buksan ang pinto, pero hindi ito gumalaw. Kumatok siya ng marahan. "Steve?" Walang sagot. Sinubukan niya uli. Wala pa rin. Dahan-dahang lumubog sa kanya ang katotohanan. Ikinandado siya ni Steve sa labas. Pero sa halip na matakot o magalit, dahan-dahan siyang bumuntong hininga. Umupo siya sa may biranda, sumandal sa pintuan. Malamig ang hangin ng gabi, pero hindi siya kinabahan. "Panginoon," bulong niya habang nakatingala sa kalangitan, "nagtitiwala ako sa iyo. Salamat sa kapayapaang ibinigay mo sa akin." Pumikit siya at dahang-dahang nakatulog. Kinabukasan, dahan-dahang bumangon si Steve at tumungo sa pinto. Hinihimas ang nananakit niyang ulo. Pakiramdam niya ay binayo ito ng martilyo mula sa alak kagabi. Ang gusto lang niya ay kunin ang dyaryo sa labas. Minuksan niya ang pintuan at natigilan. Nandoon si Catherine, nakasandal sa pintuan, natutulog. Napasinghap siya. Magdamag siyang nasa labas. Unang pumasok sa isip niya ang pagtawa, ang pagsasabi na napakatanga nito, pero may pumigil sa kanya. Hindi ito nanginginig sa galit. Hindi ito umiiyak sa sama ng loob. Sa halip, nang dahan-dahang iminulat ni Catherine ang kanyang mga mata, tinitigan siya nito na may maamong ngiti. "Magandang umaga, mahal." Malambing niyang bati sabay unat. "Anong gusto mong almusal?" Nanatiling nakatulala si Steve. Paano? Paano niya ito nagagawa? Ikinandado niya ito sa labas. Inaasahan niyang iiyak ito, magmamakaawa, magagalit. Pero sa halip, sinalubong siya nito ng kabutihan. Parang walang nangyari. Sa unang pagkakataon, may bumigat sa dibdib ni Steve. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Gusto kong magkaroon ng kung anong meron siya. Bulong pa niya. May nagbago kay Steve. Napansin ito ni Catherine sa maliliit na bagay. Hindi na niya binabagsak ang pinto tuwing umuwi siya. Bagamat nakasimangot pa rin siya at nakaupo sa kanyang upuan habang nanonood ng balita na may nakapulupot na mga braso, may pag-aalinlangan sa kanyang galit. Parang may labang nagaganap sa loob niya. At isang gabi, may nangyari na hindi inaasahan. "Hoy, Steve! Tara na!" Sigaw ni Mike, isa sa kanyang matagal ng kainuman. Nakatayo si Steve sa sala, nakatitig sa kumikislap na screen ng TV. Nakakaakit ang paanyaya. Dati, palagi siyang lumalabas sa ganitong oras. Pero napatingin siya sa kusina kung saan naroon si Catherine, mahina ang pag-awit habang hinahalo ang sabaw sa palayok. Nagdalawang isip siya. "Tara na! Punta tayo sa bar!" Sigaw ng isa pang kaibigan. Lumingon si Catherine, pinagmamasdan si Steve. Napigil ang kanyang hininga. Huminga ng malalim si Steve. Sinara ang kanyang mga kamao at saka muling pinakawalan ang mga ito. "Hindi," sabi niya, sapat na malakas para marinig ng kanyang mga kaibigan. "Hindi ngayong gabi." Sandaling katahimikan. Napangiwi si Mike. "Ano? May sakit ka ba?" "Hindi." Sagot ni Steve, hinimas ang kanyang batok. "Ayoko lang." Nagkatinginan ang kanyang mga kaibigan, sabay nagtawanan. "Kailan ka ba tumanggi sa alak?" Nagtakpo ang mga mata ni Steve at Catherine. Sa kanyang mga mata, may nakita si Steve na hindi pa niya nararanasan. Pag-asa, mas matibay ang kanyang tinig ngayon. "Sabi ko, hindi." Umalis ang kanyang mga kaibigan, nagmumura. Ngunit hindi na yun alintana ni Steve. Sa unang pagkakataon, may kakaibang kapayapaang bumabalot sa kanyang dibdib. Pilit mong tinago ni Catherine ang kanyang saya. Nangingilid ang kanyang mga luha. Tahimik siyang bumalik sa pagluluto. Nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang puso. May nangyayari. Kinabukasan, pagbalik ni Catherine mula sa kanilang prayer meeting sa madaling araw,
Inaasahan niyang tulad pa rin ng dati, si Steve tulog pa rin, tahimik ang bahay. Pero nang pumasok siya, natigilan siya. Si Steve ay nakaupo sa sala, gising, nakabihis, tila may hinihintay. May kung anong kaba ang bumalot sa kanya. Bakit siya gising? May nangyari bang masama? Steve? Tanong niya na may pag-aalinlangan. Hindi agad ito sumagot. Sa halip, tumayo siya, pumunta sa kusina at bumalik ng may dalang plato ng ginisang itlog at isang tasang mainit na kape. Ipinatong niya ito sa mesa sa harapan ni Catherine. Napatitig si Catherine, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ito? Nilunok ni Steve ang buo niyang kaba. Nanginginig ang kanyang bagaspang na kamay. Niluto ko yung almusal para sa iyo. Napasinghap si Catherine, tinakpan ang kanyang bibig, gulat na gulat. Hindi mapakali si Steve. Saka siya tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ako karapat-dapat, Catherine. Naputol ang kanyang tinig matapos ng lahat ng ginawa ko. Matapos kung paano kita tinrato, napaluhod siya sa sahig, tuluyang nabasag. Dumaloy ang luha ni Catherine. Steve! Tumingala si Steve. Puno ng desperasyon ang kanyang mga mata. Gusto kong malaman, Catherine, paano mo nagawang manatiling payapa at masaya kahit nasaktan kita, kahit hindi ka lumaban, hindi mo ako kinamuhian. Hindi ko maintindihan, pero gusto ko magkaroon ng kung anong meron ka. Napahugulgol si Catherine. Lumuhod sa tabi niya. Oh, Steve. Matutulungan mo ba ako? Halos pabulong ang kanyang tinig. Gusto kong makilala ang Diyos tulad ng pagkakilala mo sa Kanya. Pinahid ni Catherine ang kanyang mga luha at hinawakan ang mga kamay ni Steve. Kung ganun, magdasal tayo. At sa umagang iyon, sa loob ng maliit nilang sala, isinuko ni Steve Gray ang kanyang buhay kay Jesus. Pagkalipas ng ilang buwan, ang pagbabago ni Steve ay isang himala. Iniwasan niya ang kanyang dating mga kainuman. Ang dating inaasam niyang alak, ngayon ay kasuklam-suklam na sa kanya. Sa halip na sa bar, inilubog niya ang sarili sa salita ng Diyos, uhaw sa katotohanan. At hindi lang siya simpleng nagsisimba, nangunguna na siya. Ang apoy sa kanyang puso ay hindi maikakaila. Di nagtagal ang dating lalaking nanlilibak sa kanyang asawa dahil sa pananalangin ay isa nang nangangaral. At saka nangyari ang imposible. Isang araw, habang nangangaral sa isang pulong ng revival meeting, isang babaeng nasa wheelchair ang humagulgol habang ipinapanalangin siya ni Steve. At nang idantay niya ang kanyang mga kamay sa kanya, tumayo ito. Naglakad ito, napuno ng hiyawan ang silid. May mga napaluhod sa pagsamba. Napaatras si Steve, natigilan. Hindi ito gawa niya, hindi kailanman. Ito galing sa kanya. Ito'y mula sa Diyos. At mula noon, saan man siya magpunta, sumusunod ang himala. Ang mga may sakit ay gumagaling. Ang nawawala ay nakakatagpo ng daan at ang mga pusong matigas ay nagbabago. Sa gitna ng napakaraming tao, nakatayo si Catherine. Pinagmamasdan ang kanyang asawa, ang lalaking kanyang ipinanalangin. Ang lalaking minsan niyang iniyakan, ngayoy nangangaral sa libo-libo. Ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos. Umagos ang kanyang mga luha habang bumulong siya. Walang imposible sa Diyos. At sa sandaling iyon, alam niyang lahat ng kanyang tiniis ay naging sulit. Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel.